na siya din pa rin ho, no? Baka siya pa rin ho, mga kababayan, ang Senate President. Ito. Especially po na Ayan, nag-vlog na naman ho, mga boss, chipa mo, sir. Itong si Alan Peter Cayetano, na kapag ka na-visit daw ang taong bayan, baka iparesto na to. Bakit? Eh kung may kaso lang po, yung pag pag lulustay o sayang ng pera doon sa hindi nila pagpasok sa Senado, 50,000 ang nawala, 50 milyones ang nasayang dahil dito kay Alan Peter Cayetano, eh baka pinaaresto po ng mamamayang Pilipino ito eh. Naka-vlog na ho, mga bossing. Yan naman talaga ang expect natin. 'Di ba? Sabi nga ni Tulpo, eh, puro ka vlog, puro ka live, pero ayaw mo pumasok sa Senado. Oh, sabi ni Mary Ann ulit, nagpapa-rescue sa mga taong bayan. allow me to address the issues para hindi po tayo malito. Ayan. Especially Siyempre ho, mga bossing uumpisahan nito si Alan Peter Cayetano. Yung padasal-dasal. Siyempre, para magmukhang hindi walang ya. No, sabi ni Ria Factor MR, bumawi si Quezon. Oh, no. Pagbigyan niyo ho ako. Yung pagpasok ni Cheese Escudero, mga kababayan, doon sa session hall ng Senado. Aba, sabi ko, okay. Napasaludo ako. Although may alam natin may mga kinakaharap na kaso si Cheese Escudero, mga boss chief sir. Pero yung pagpasok niya doon para gumana ulit ang Senado at hindi masayang ang 25 million na gastos sa buong maghapon, eh yan po, tumindig si Escudero. po na napaka-importanting araw ang bukas sapagkat maririnig na natin ang katotohanan sa Aawas. Blue Ribbon Committee. So let's start with a biblical principle. Kung anong itatanim natin, yan ang ating aanihin. Mula sa ating pagka-musmos, di ba? Elementary pa lang, tinuturo sa atin yan. Kung anong ating itatanim, yan ating aanihin. Alala Ni Lito Braga, walang katapusang kakablog si Cayetano para mangbudol ng mga utu-uto. ako pa yung commercial nung 70s. Yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. So yung commercial na yun, may nagtatapon ng basura, bumaha. Pumasok ulit sa bahay nila yung basura kasama yung baha. So ang flood control scam ay hindi nangyari by its own. Boss! Huwag mo sabihin na gustong ipahinto ng mga minority, dating minority na ngayon ay majority na, yung yung pag-iimbestiga dyan sa flood control. Bakit? Kasi nasa side mo naman yung may mga yung may mga sinasabing kaso dyan no, o nakakasuhan. Si Jinggoy, nasa side mo yun. Si Jinggoy, nasa side mo. Si Villanueva, nasa side mo. Si Cheese, kasama doon sa mga insertion, doon na sa majority. Tapos, yung dalawang puro dyan sa inyo ang may kaso, boss. No? Kaya bakit mo sasabihin gustong pigilan ng minority o dating minority, yung Blue Ribbon Committee? By itself, no? Hindi to nangyari na aksidente lang, no? It was a combination of greed, opportunity, minds who put their minds together and said, kayang gawin to. Oh. We will not be able to stop corruption in our country until we know the truth, we know how to Biruin mo yan? Di po ba? Yung kay Lacson, walang sala-sala yon. Lahat pasok. 2012, 2016, 2022, lahat pasok. Pero totoo. Iilan lang, lilima lang yata yung doon. Yung lumagda doon, di ba? Rosewin Isidro. stop a problem, and we know how to reform. Repentance is part of that. Maniniwala ho ba kayo na ang mastermind ng pinakamalaking corruption scam sa buong history ng Pilipinas ay panay oposisyon ang gumawa? Napakagaling naman po pag members ng opposition ang gumawa. Pinagsasabi nito. Ako, ang alam ko at tingin ko, naniniwala ako, ikaw ang mastermind doon sa putukan at doon sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Yun ang pinapaniwalaan ko. Under the nose of an administration
na samantalang mahigit 2 taon na nangyayari. So, we started, the majority and as Senate President, we started diplomacy po talaga. Wanted to work together. Number 1 priority is the economy. Number 2 po, yung pong impeachment dahil accountability. Pero kasama po yung ating priority, yung mga flood control issues at iba pang mga scams na bigyan ng tugon. Nabigyan na ng tsansa ang grupo ni Senator Lacson at Senator Soto. Kasama dyan sila Senator Win. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13. So let me state this. Malacanang backing the move of the senators today and the other groups backing them, they will say anything and do anything Sabi ni Ade Luisa Mateo, idol, may tililing yan. si Peter Cayetano. Oh. to bend the law and basically Malacanang Bendalo. susunugin na yung ating konstitusyon. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede kong ibigay ito sa iba kung may preso. This is about democracy. This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy, but walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy, pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have. There's so much I want to tell the Filipino people. Then, habang pinapanood ko po si Alan Peter Cayetano, mga bossing, habang nagsasalita, tinitignan ko lang, hindi ako nagko-komento, baka mamaya kilala ako ni Peter Cayetano. Eh, sabi ng mga DDS, kapal mo naman, bakit ka naman makikilala niya? Siyempre, kasama tayo doon sa mga vloggers no, na ayaw sa kanya. Oh, nakikita ko, pero madami po yung talagang binabash na siya. Madami yung nagsasabi ho sa kanya, mga kababayan, na mag-vlog ka na lang daw. Some of it you might think is very productive. Some of it you will think it's my thoughts. Productive! Tarantado ata ito eh. Anong productive ang Sino yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na some of it daw ay nakikita na productive daw siya? Ang putik kasi mula nung ikaw ay naging Senate President, wala kaming nakitang maganda dyan eh. Tapos 2 araw, walang sesyon sa Senado, productive. Ang putik na, naisip mo pa na may nag-iisip siya eh. Naisip pa ho talaga ni Peter Cayetano na may nag-iisip sa kanya na produktibo yung pagiging Senate President. Aba, sir, gago ka ba? Nagtatanong lang po kami, gago po ba kayo? But let me tell you this from the bottom of my heart. God loves the Philippines. Ulitin ko po ha. Natin yung lahat. Kaya ho siguro ganito na ang nangyayari. Oh, may nakapag-isip na isang senador na hindi yata tama to. Ginagastusan galing sa pera ng bayang Pilipinas, mamamayang Pilipino, ang pera na ito, tapos nawawaldas lang. Dahil sumusunod kami sa utos ni Peter Cayetano na huwag pumasok. God loves the Philippines. So we have to take a step of faith. Sabi sa book of James, faith without action is dead. Putik na yan. Puro dinaan na tayo sa Bible nito Ma'am Neng Gigi, shoutout po sa iyo. Productive sa pagsisinungaling, sabi ni Toys 6032. Kaya nga daw, sabi ni Senator Erwin Tulfo, kahit daw po palakulin ang mukha nito, tatalbog lang daw po yung palakol, mga kababayan. Patay ho ba ang ating paniniwala at pananampalataya? Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, Tingin nyo po kapag let's say sabihin ako nakikita ko dito kay Peter Cayetano,
kahit na umabot ng 13 yung boboto na matanggal siya. Tingin ko kakapit pa din ho ito, mga kababayan, eh, 'no? Hindi pa din papakawalan, hindi pa din papayag ito, Ma'am Princess Paris, eh. Kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Oo, tingnan natin. Kasi may sasabihin si Alan Peter Cayetano dito, mga kababayan, na bukas pupunta siya ng Senado. Bukas, hindi hindi na siya ang Senate President. Paano yan? Bukas pupunta siya ng Senado para buksan daw po yung session hall. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. At ilalive po natin yan, mga boss Chief Amo Sir. Ano po? Medyo alas 11 ng ulitin ko alas 11 ng umaga tayo magla-live or kung ipapakita yung kaguluhan na gagawin po ni Cayetano bukas doon sa Senado, alas 10 tayo. Dahil yun yung sinabi niya, alas 10 daw siya pupunta. Tingnan natin. Wala po sa rules yon, wala po yung 12. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated. Parang iiyak na si Peter Cayetano. Existence in the Philippines is so hard. Sabi, acting lang yata si Win Gatchalian. Parang ganun niya. Parang ganun na acting lang. Pero mas bagay si Win Gatchalian. Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, ano po, pwede namang kuhanin o pwede namang iluklok si Risa Ontiveros para maging Senate President. Lalo na dito sa paghahanda sa impeachment. Pero bakit hindi? Bakit ang isinusulong nila na maging ganap na Senate President ay si Win Gatchalian? Kasi yun yung tao na nakikita nila na magiging gitna at talagang babasahin, titignan, aalamin, no? Aaralin yung mga ebidensya at pakikinggan yung mga depensa ng side ni Sara Duterte. Nasa gitna si Win Gatchalian. Risa Ontiveros, kaya naman po nating sabihin straight na talagang iisipin ng taong bayan na hindi magiging patas si Risa Ontiveros. Dahil ang tagal na nilang meron talagang hindi pagkakasunduan ng mga Duterte. Pero tingnan nyo, win pa din. 'Di ba? Ang isinusulong nila. That etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa? Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. Brad! Sabi ko nga sa iyo dati pa lang, last year pa lang, kalagitnaan pa lang ng taon, nung 2025, alam na namin na meron ng kakaharapin niya mga yan, natagalan lang. So pag 20 na lang o 18, at hindi pinapaaresto sila Jinggoy Estrada nang dahil lang po sa impeachment. Matagal na pong napag-usapan yan. pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need... Ano kaya ho ang pakiramdam nitong si Alan Peter Cayetano nung nakita niya na si Chis Escudero ay lumakad na at lumipat na doon sa minority? Ang saklap. Ano din kaya ang sagot o ang nararamdaman ni Rodante Marcoleta na talagang meron pang nalalaman masahol pa kay Judas ang lilipat sa minority? At tingin ko meron pang isa. Kasi yung magkapatid na Tulfo, ito ding magkapatid na Tulfo pasabik din Yung magkapatid na Tulfo, may sinasabi na mga lilipat, mga bossing. Ayan na nga, isa na si Chis Escudero. Sino pa sa tingin ninyo yung isa pa na posibleng lumipat sa minority? Lalo na Chis Escudero ang nagpasimula o ang nagpauna kahit papaano yung mga senador na mga yan, mataas po ang mataas ang tingin kay Chis Escudero. Sino sa tingin ninyo yung isa pa na
posible na lumipat. O yan naisahan na. Oy, yung baby ko present. Si Jen. Loren Legarda, si Legarda. Posible, kaya lang ramdam ko kasi kay Legarda na kaya ano kung alam mo yon yung 24 billion ng anak niya. Si Manny Pacquiao, sabi ni MCA, Vocal Studio, alang ka, magbo-boxing si Manny Pacquiao. Si Loren, tignan natin. You need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po You need 12. Ay, sabi ni Charis, may apple of joy. Peter Cayetano, wala rin sa Senate rules ang magpatakas ng may kaso. Sabi ni JJ Bar, nagsalita. Asan ba yun? Ang bilis naman. Nagsalita si Loren na illegal daw ang quorum. Baka hindi siya. No, Villar siblings, maaari, pwede. Yung dalawa na yon. For any position below the Senate President Pro Tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede. Sandali, kapag ka Villar siblings, sekator yun. 14 yun. Yun kahit papaano, makapal na majority yun. Hindi yung kay Peter Cayetano na pilit na majority. Di ba? Na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President Pro Temp, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate. Sabi ni Sir Edong, si CLTG, magagalit ang mga DDS kay CLTG kapag ka lumipat yan. Ano? Or pwedeng, makikiisa na po ako. Huwag niyo na po kayo padala sa ICC. Pero hindi talagang kapag ka hiniling ng ICC, na-aresto yung si Bongo, ganyan din po ang kalalabasan niya kay Bato de la Rosa din. Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. Yan. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. Uy! Ay, umabot ka pa ng milyon Hindi ka pa naman gago. Sorry, pasensya na. Ang lakas ng imahinasyon mo. Birthday nga ni Sara Duterte, walang pumunta. Ang dami-daming inihanda. Puro saging, puro kung ano-ano. Walang pumunta. Tapos ngayon, sa'yo, milyon pa ang ine-expect mo. Wag i-push yung taong bayan na pumunta. Milyon ang ine-expect mo. Yung kay dating Pangulong Duterte na ubusan ng mga tagasunod. Tapos ikaw, milyon pa. Abay, gago po ba kayo, sir? We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Wow. Sabi nila, trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Anong oras na din po ba yun, mga kababayan? Bukas, yan, sigurado, balikan na sa trabaho yan. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group, no. 'Di ba? Payata kayo utuin, mga Pink and Dilaw group. No, kaya medyo malamlam o malamya yung pagkakasabi ni Alan Peter Cayetano para hindi magalit at para baka makuha nila ang suporta ng Pink at Dilaw group. Sabi niyo, paano naman yan si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy? Bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay niyong chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign donations,
nandun po yung issue ng mali-maleta, issue sa flood control. And then, ipopostpone yung